Kahit labag sa kalooban ni Era ay kailangan niyang tanggapin ang katotohanan kung saan nagkamali siya ng kanyang desisyon pagdating sa lalaki at ngayon ay gagawa siya ng paraan upang makausap ko itong si Attorney Alon kung sakala nito na maghihinagbi siya dahil hindi naman siya karapat-dapat na iyakan ayon kay Frankie. Isa siyang a bad person at dapat siya ay managot sa batas sa pagkawala ni Mang Kanor. Kay Frankie, huwag siyang masyadong mag-alala at malungkot sapagkat hindi siya nag-iisa. Kung wala na ang kanyang ina ay nariyan pa itong si Lilet at itong si Frankie kung saan hindi siya kailanman iiwan at mahal na mahal siya ng mga ito. Kaya ibangon niya ang kanyang sarili at mag-focus na lamang para alagaan ang kanyang dahil hindi nga tumigil itong si Lilet na makakuha ng ebidensya na magdidiin nang sa ganun ay tuluyang mabulok itong si Attorney Alon. Isang tool sa kanilang naisip, yun nga ay GPS sa pamamagitan ng kanyang sasakyan. Nalukit nila ang kinaroroonan ng naturang bag kung saan naroon nga ito sa dump site. Bago lang niya ito ginawa dahil sa kagustuhan nito na maitago ang lahat-lahat nang sa ganun malinis ang kanyang kalat, subalit hindi niya nagawa ng maayos sapagkat na-track pa din na siyang magiging dahilan kung bakit tuluyan ngang mabulok ng kulungan itong si Attorney Alon. Sa kabilang banda, hindi pa rin tumitigil itong si Lorena at itong si Attorney Constantino. Maasa kasi si Lorena na matuklasan din ang kamatayan nga nitong si Ino dahil alam niya na si Ino nga ay walang kasalanan, nadamay lang siya at walang awang pinaslang. Yun ang dapat niyang matuklasan kung may kinalaman din ba itong si Attorney Alon sa pagkawala ng kanyang anak na si Ino maging kay Patuloy pa rin sila na nangangalap ng mga posibleng ebidensya para kay Attorney Alon nang sa ganun matuklasan nila ang lahat-lahat. Ngunit sa ngayon ay wala pa silang clue kung may kinalaman ba itong si Attorney Alon, lalo't si Maynard nga ay hindi umamin at wala siyang binanggit tungkol kay Meredith at kay Ino. Ayon sa kanya ay wala siyang kinalaman. Ang lamang niya ay tungkol kay Mang Kanor. Samantala, galit na galit itong si Melody matapos makita nga itong si Attorney Alon. Parang gusto na nga niya itong sakalin. Ngunit pinigilan lamang siya ng mga pulis. Naiinis siya ng gusto dito kay Attorney Alon dahil sa walang hiyang pagpatay dito sa kanyang ama na ito si Mang Kanor. Mabait itong si Mang Kanor at kaawa-awa naman basta na lamang niya itong pinaslang dahil sa kanyang galit na kailanman hindi nawawala. Samantala, ito namang si Era ay kahit hindi niya gustong makita itong si Alon, nilakasan niya ang kanyang loob at talagang hinarap niya ang walang hiyang si Alon kung saan nagmanipula sa kanya at noon sinisi niya ang kanyang sarili. Ngunit sa pagkakataong yun ay sinampal niya ng gusto itong si Attorney Alon. Sinabi niya na matatapos na ang kanyang kahibangan dahil hindi na siya magpapauto at mabubulok na siya sa kulungan at hindi niya makikita ang kanyang anak dahil ipapalaki niya ito at sasabihin na wala na ang kanyang ama. At dahil sa kanyang kalapastangan, sinabi nga ni Era na sisiguraduhin niya na hindi na makakalabas ng kulungan itong si Alon. Magbabayad siya sa lahat ng ginawa niya kay Mang Kanor maging sa kanya.